Ang gusto ko lang namang malaman ay ang nangyari sa pinagbubuntis ko noon. Dapat ngayon ay may anak na ako na babae. She's turning 3 years old now. Nasasaktan ako na iisipin na inagawan ako ng karapatan na maging ina sa aming anak. At inagawan siya ng karapatan na makasama namin. He wiped my tears at hinalikan na lamang ako sa labi ng aking asawa na si Blake. Don't be sad, my love. Bukas na bukas, paaminin natin yung gago na yon sa ginawa niya. Magbabayad siya sa lahat ng pagkakautang niya sa ating pamilya. Tumango naman ako at saka binigyan siya ng tipid ng ngiti. Tara na, tayo na lang ang hinihintay ron. Tara na, anik ko sa asawa ko na hinawakan ang kamay niya papunta sa dining hall. The dining table was filled with a complete family of ours. Masaya na pagsasaluhan ang mga inihandang pagkain sa harapan namin. Masaya na nagkukwentuhan at hindi inaalala kung ano ang nangyari sa gabing ito. That there is rainbow after the storm. Mukhang hindi naman namin inintindi ang nangyaring engkwentro namin kagabi. Gabi bago kami matulog ay tumabi sa amin ang anak namin. Hindi raw siya makatulog pero nang pinagitnaan na namin siya mag-asawa ay napanatag naman ang kalooban ng anak ko. Nakatulog na ito ng mahimbing. Nakatingin naman kami ni Blake. Umalis kami sandali sa kama at sa beranda ng aming silid kami nag-usap. Sa gabing yun ay maliwanag pa rin ang ilaw na ibinibigay ng bilog na buwan. Malamig ang dampi ng hangin sa aming balat. Hinawakan ni Blake ang kamay ko na nasa mata niya ang totoong pag-aalala. He's worried that I still can't face him tomorrow. That I cannot still see the face of Zack. Ang lalaki na binigyan ko na wala bilang isang kaibigan, ngunit sa huli, sisirain din pala niya. Sisirain ako at ang buhay ko. We can reschedule it, mahal. Kung hindi mo pa kaya, ay wag na muna natin ituloy, ani niya. At alam ko na nag-aalala pa nga siya. Binigyan ko naman siya ng isang ngiti na nagsasabing ayos lang yan. Kaya ko, Blake. Kaya ko na siyang harapin, mahal. Ang dami kong gustong itanong dahil ang dami pang hindi nasasagot. Ang dami kong gustong isumbat at isigaw, ngunit hindi ito masasagot at mapapanatag ang aking loob kung hindi ko siya mismo makakaharap. Blake, kailangan kong maging matapang. Kailangan ko siyang harapin. Bilang pagsang-ayon ay tumango siya. Tumayo na kami at hinagka ng isa't isa. Iniyak ng labis ang sakit at bigat na kanina ko pa dinadala, ang takot at lahat na nadarama ko. Bukas ay harapin na namin sabay ang lahat. Gigising ako bilang isang matapang na Alisa. Ang Alisa na magpapakatatag pa rin kahit na napakarami na namin na napagdaanan. Ngayon pa ba ako paghihinaan? Ngayon pa ba ako susuko? Nagising ako kinabukasan na nasa tabi ko at nahihimbing natutulog ang mag-ama. I smile in awe dahil ang sarap sa puso na magising ka sa isang kama na katabi ang mga mahal mo sa buhay. Yup, they are the reasons why I'm still here. Why I think that there are reasons why all of this happened. Binura ko agad ang mga negatibong pumapasok sa isip ko. Ang kailangan kong pagtuunan ng pansin ay kung ano ang magiging diskarte ko. Kailangan kong ihanda ang sarili ko. Mamaya, I know that there is a possibility na mag-breakdown ako kapag nakita ko siya. There is still an anger inside of me. Nalamatan na yung magandang pagtingin ko sa kanya. I saw Zack only as an older brother, a tandem in terms of friendship, and a boy best friend. Hindi ko man lang napaghinalaan na mayroon na palang ganun. I never saw the signs, or I never bothered to see it since I am confident that I am just to love me. I never bothered to see those dangerous oracles brewing the time na lahat ng sinasabi ni Marcel ay mga patungkol pala kay Zack. Nagising na lang ako sa mahabang muni-muni ko nang makita ko na nakikipagtitigan na rin sa akin ang gwapo kong asawa. Automatic na namula at nag-init ang aking pisngi. Tumambol ang napakabilis ang aking puso. I am getting older and yet this effect on me is still the same.
Para pa rin akong teenager na kinikilig. Good morning, ani sa kanyang bedroom voice niya. Malalim ito na parang kinikiliti maski ang kaluluwa ko. Para siyang gwapo na lalaking hinugot sa tadyang. Ngumiti ako pabalik. Good morning din, ani ko na hindi maiwasan na kiligin. Hi Blake, ikaw lang siguro ang may kakayahan na gawin ito sa akin. Hinalikan naman niya ako ng maingat since ayaw namin na maistorbo ang tulog na anak namin na nasa gitna namin dalawa. Blake, pabulong na inis ko sa kanya. Hindi pa ako nagtutoothbrush, ani ko sa kanya. Mariano, he winked at me like a playboy. You taste the best love, don't worry. Kahit kainin pa kita ngayon. Ani yan na nang aakit. Grabe ang hot niya sa ganun, pero hindi ako nagpahalata na naapektuhan ako sa sinabi niya. I don't want to add the fuel. Masyadong maaga para sa mainit ng pakikibaka at saka nasa tabi lang namin ang nahihimbing naman namin na anak ko. Tumigil ka nga, inis na akong tumayo sa higaan. Siya naman ay guwapong tumatawa ron. Hindi ko na siya pinatulan pa at alam ko naman na naglalambing lang naman siya. I go straight to our bathroom at saka na ako naligo. Sayang ang oras kung hilamos lang ang gagawin ko tapos ligo naman mamaya para isahan na. Kaya naman paglabas ko ng banyo ay nakataas ang kilay na tinitingnan ako ni Blake na tila may ngising aso. Sana sinabay mo na ako, mahal, sayang ang tubig. Anya na nang aakit. Inirapan ko naman ito ng pabiro. Ako pa ang magbabayad sa tubig ninyo. Lumabas na kami upang magsalo sa pagkainan. Masaya naman kaming kumakain. Makulit ang kwentuhan. Sino ba ang nag-aalala na sobrang yaman nila? Sino ang mag-aakala na ganito sila kahumble at ganito sila makisocialize? They are all very down to earth. Lahat ng asawa nila ay ganun din. Mabait lahat sila at kahit ngayon ko lang sila halos nakilala, ay nakakasundo ko naman sila. This is the address of Dr. Brown. She is my friend and I already booked an appointment. You know naman how influencing I am. Anya na nasa palabirong paraan pa. Pero reality check, she's very powerful in terms of how she is right now. She is established to be an independent woman like my friend Marcel, maliban sa pagiging pirer ni Ate Artemis. She was growth with dominant brother, and that is a greater factor why she became an alpha. A female alpha at ang kanyang husband naman ay timid pero mukhang dominante din naman. Ganun na rin ang ginawa namin. We go straight to the car after our breakfast and we go straight to the clinic of Dr. Brown. Habang nasa biyahe kami, ay magsiselfon lamang ang anak ko. He is silent. I don't know if it is the right time but I asked him about that thing. What do you feel, anak? Tanong ko kay Blaise sa anak ko and he instantly stopped at his truck or whatever he's doing. My child let out a amount of breath like he is exhausted and really bothered with something. I'm scared, Mom. I am sad because Tito Ninong did this to me. To us, I have nightmare last night pero po hindi ko na po kayo ginising, Mom. I am not okay. Honest, nasabi ng anak ko. I am hurting to know that this needs to happen to my child. Blaise did not deserve all of the trauma. I cannot imagine him, my son, to show such traumatic event. I hope Zach did not do that thing. Sana inisip niya rin yung bata, pero mas inuna niya pa ang pagiging makitid ang utak. Inuna niya yung damdamin niya kaysa isipin ang kalalabasan ng mangyayari sa naging o magiging desisyon niya. Hindi na niya inisip ang consequences na mangyayari after na gawin niya yung mga bagay na ganun. I know that Blake is looking at us. He is at the driver's seat while nasa likod kami parehas ng anak ko. He is silent but I know he is listening on us. Binibigyan niya lang kami ng time na makapag-usap ng anak namin. I held the hand of my child. Blaise, look at me. And Ferocious and reflects on his eyes. Hinakap ko ito saka ko hinalikan ang kanyang noo. I am sorry, anak. Hindi mo sana pagdaraanan itong klaseng bagay kung sana naging maingat lang ako. I am sorry because you don't deserve this. Kaya kapag may nightmare ka
natatakot ka, ay nandito lang kami. Please anak, be vocal with us. Kasama mo kami. Nakakalabanin ang trauma mo ha. Kaya pupunta tayo sa psychologist. We will ask for a help. Alisa Magcalas Pereira. We are heading straight to the clinic of Dr. Brown. Nang iparada na namin sa parking lot ang kotse, ay bumaba na kami. The clinic is a 3-story building. Nang makapasok kami, ay agaw atensyon agad ang asawa ko. Ever since the world began naman, ata ay ganyan na si Blake. Always nakakaagaw ng pansin sa mga taong nakakakita sa kanya. He effortlessly can gain anyone's attention. His presence is enough to be dominated and starstruck at the same time. He has a towering height, perfect face, and he is an epitome of handsome face. Into the chain. Ganun ako kaswerte na sa dinabi-nabi ng mga babae sa mundo, ako pa yung napili niya. That there's nothing special on me. Pero ako pa rin, kahit na 3 taon pa akong naglaho na parang bula. I wasn't the girl with self-confidence. I can barely speak for myself. I don't know how to be the best, and yet, I'm so lucky to have someone like him. He fell in love to me hard, na dati nung college kami, para siyang bituin na hindi kayang abutin. Para siyang buwan. Kasi oo naman talaga, para siyang suntok sa buwan, naiisipin na ako ang magiging katuwang niya sa buhay. Blake is not perfect. He has flaws. He is a human with mistakes, but what I like him is he never lie on me. He is honest, kaya nga tanggap ko na noon pa na hindi ako because he honestly loved Denise that time. Pero iyon na nga, the table turned once again at sa pagkakataon na ito, hindi na lang ako yung nagmamahal. We are both hit by the arrow of Cupid. Habang naglalakad kami, papasok ay hindi ko masisisi ang mga kababaihan kung parang silang katakam-takam na putay itong kasama ko. Siyempre, normal lang na maiinis ako. Pero alangan naman na mag-iskandalo ako. Rito hindi naman ako ganun na tao. Pero mukhang ewan at bigla kong hinapit sa bewang si Blake. He is holding me like he is securing me. He is sending the sign saying that I should trust him and only focus to him. Sa bagay, ngayon pa ba ako gaganito? We have been through so many trials already. Pinagtibay na lang kami ng pagkakataon at ito na kami bilang isang produkto. We are forged into better type of us. Yung version na mas may tiwala at matatag na kami sa isa't isa. Kasi naman, ang trust and respect ang foundation ng relasyon. Kung wala ka nun, puro ka duda, pwedeng sumuko yung isa at iwan niya ang isa. Kapag wala ka naman na respeto, hindi mo maiisip ang kapakanan ng partner mo. Kaya I believe that those people who cheat does not really respect their partners. Kung hindi nila mahal, o kaya hindi nila mahal, what is the sense of still holding on? What is the sense of still being in a loveless relationship? Pero hindi naman siguro ganun lagi. Tulad ko na rin na nagtiis ng mahabang panahon bago niya makita yung halaga ko sa buhay niya. I earned him to love me. And I succeeded although I almost given up. Nilapitan namin yung babae na sekretary ata ni Dr. Brown. Babae yun kaya ang lagkit ng tingin niya sa asawa ko. Siyempre, hindi naman ako harap-harapan na hindi na lang kikibo Napaka-unprofessional naman ito. Hello, nandito yung asawa ko. I snapped the secretary. Inis naman siya pero giver, jealous. Tanong niya kahit obvious naman ang kasagutan. Of course, it is all written all over my face. I never imagined myself being jealous, irrational, or either very sensitive in acting like this. I never thought that I could be the usual possessive girl na nababasa ko. Inirapan ko na lang siya dahil sa pang-asar nito. Gusto ko ipamigay pa kita, sabi ko naman. Siya naman ngayon ang nalukot na bigla ang muka. Walang kaabog-abog naman niya kung ninakawan ng halik. Kita ko pa sa peripheral vision ko, napatingin sa gawin namin ang sekretary na hinaharot ang asawa ko kanina. Sorry na lang pero akin talaga ang corona. I am not into public display of attention pero sa pagkakataon na to,
ay palalampasin ko si Blake. Hindi naman ako ipokrita upang hindi aminin na kinikilig din ako sa ginawa niya. Iba talaga kapag lalaki nang naglambing. Feeling ko napaka-worth ko para sa kanya. He can easily lift my mood up without sweating. Pumasok na kami sa loob ng office ni Dr. Brown na sa tingin ko ay nasa edad na rin ni Ate Artemis. She looked a living goddess. Ang ganda niya. Yung ganda para sa isang buntis. Yung ganda na parang nadidiligan palagi. She greeted us at saka kami kinausap. Please set her, Mr. and Mrs. Ferrer, and your handsome guy. I am already been messaged and informed by my friend Artemis with the agenda of yours. Just have a rest first before we start the session. Mukhang mabait at professional ang kaibigan ni Ate Artemis. Hindi naman na mukhang kinakabahan ng anak ko. Bagkos ay mukhang mangha pa ito sa ganda ng kanyang magiging doktor. Nagbibinata ng anak ko at nagsisimula na magkaroon ng crush. Nagkatinginan kaming dalawa ni Blake sa kapwa, kung ano ang nasa laman ng aming isipan. Guess our son is getting on the right age. I believe that the puberty is the critical stage for a young teenager like our sons. This is the stage that they will be more involved with socialization and circle of friends. This is the stage of their life that they need a right guide for them. Ako kasi ganun ako kay mama. Lahat ng pangaral ni mama ay isinasa isip at puso ko na dapat babae ako at alam kong pangalagaan ang sarili ko, na hindi ako subjected para maging kabastos-bastos o madegrade ng kung sino man. I was not the most independent woman that anyone could imagine, but I may say that I was growth with that value of no one should see me lesser just because they thought I am a loser. The real winner knows his or her worth. That is just the time that you could say you win your own battle without speaking any word. Mabait si Dr. Brown. Maliban sa pagiging professional nito, I can see that she excel on her own field dahil na rin sa kung paano niya hinawakan ang anak ko. At sa mga tanong nito, my child looks comfortable with the doctor. Madali lang natapos ang session. Kinausap ako ng masinsina ni Doktor. Blaze might look okay for now, but expect some nightmares and slight trauma because of that event. Being a mother is a very challenging role in a life of a woman. Karugtong ng bituka ng ina ang anak niya. His pain shares by yours and vice versa. There are times na makikita nating nahihirapan ang anak natin, pero advice ko lang na huwag kang panghinaan ng loob. Hindi iyon kailangan ng anak mo. She need a strong mother at this time. Ani ni Dr. Brown na para bang alam niya ang nadaraanan ko. That she's setting me to be stronger dahil hindi naman basta-basta ang pagdaraanan ko na bilang isang ina ay kailangan ko pang tatagan para sa anak ko. Kita ko naman na tila ayos ang anak namin na si Blake. My child is silent and timid. Nagiging aktibo lang naman ito, masayahin sa harapan ng iilang tao. Isa na roon si Zach. Si Zach ang tumayong ama para kay Blaze. Hindi ko matatanggal yun bilang isang katotohanan. Isa na itong sistema, lalo na at sa anak ko. He is a father figure, a great man that once I know, but that thought turns down. Nagbago na iyon nang dahil sa isang pag-ibig na hindi ko nasuklian. Hindi ko man lamang napansin na may ganun na pala issue. Lumabas na kami at dumiretso sa mall. Kasalukuyan kaming papunta roon upang makapamasyal. After all, we deserve a break first. Hindi biro ang pinagdaanan namin. We suffer and that is the truth. A little break won't hurt us. Lumiban din muna sa trabaho ang asawa ko. He wants to establish this day as a family day at sa pasasalamat na rin na ayos kaming lahat na walang nasaktan sa amin at narito pa rin kami at kumpleto. We also ended up going to the church, pray and thanks God that we are still intact after all of those challenges came to our life. Hindi man naging madali, muntik na kaming sumuko at panghinaan ng loob. Pero hito pa rin kami at kahit papano ay buo pa bilang isang pamilya. Yun nga lang ay alam kong may kulang. Nakipagkita kami kila Crayon at Dion na ipapasyal muna at magbabantay kay Blaze habang tatahakin namin ang pinaka-agenda namin ngayon. I know that is not the
Inevitable to see him. Kailangan ko siyang makita at makausap upang mapiga ko ang dapat na mapiga, upang malaman ko ang dapat kong malaman. Hinding-hindi ko kayang mapanatag. Kailangan kong makuha ang mga gumugulo sa aking isipan. We go straight to the prison. Kabado ako dahil marahil sa galit at halo-halong mga emosyon na naglalaro sa aking isipan. Para akong kakapusin ng hininga sa bawat oras. Parang matutulala at sa mahabang panahon na pag-iisip ko. But my fear instantly mitigated when he holds my hands. Nasa labas pa kami ng presinto. Hindi alam kung paano ko kakayanin ang bawat hakbang na gagawin ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang bawat hakbang na gagawin ko papalapit sa kanya. Pero alam ko na nasa tabi ko lang si Blake. He won't let me fall into the darkest thoughts of mine, na hindi niya ako hayaang panghinaan na ng loob ng tuluyan. All this time I am weak and being manipulated. He pushed me to sleep in a deep slumber and let my precious memories fade away, but not this time. Pero may isang parte sa puso ko na humihiling na sana ay nagsisisi na siya, na sana ay magrepent siya sa lahat ng nagawa niya sa amin, ng pamilya namin. Pumunta na kami sa waiting area kung saan kami kakausapin si Zack, kung saan namin makikita muli ang lalaking naging kasangga at kalaban ko rin sa huli. Nandoon at nakita namin si Zack na mugto ang mata. He looks tired and sleepless based on his looks. Nang makita niya ako, ay akmang lalapit. Takbo pa siya para yakapin ako. Nang pigilan siya, he is instructed to calm down or else he will go back into the prison again, at hindi na namin siya kakausapin. Umupo ng pabalang si Zack sa harapan namin. Nakaposas ang kamay niya at nasa tabi lang nito ang isang pulis. He is sharply looking at my husband. Oh, bakit kayo nandito? Para ipamukha sa akin na ako ang talunan? Then, fuck and go. Laugh like what you love to do. I don't fucking care anymore. Maanghang na saad ni Zack. Akmang papatulan pa ni Blake si Zack nang ako na ang mahinahon na nagsalita. Hindi kami narito upang makipag-away, Zack. We are here to ask you why. I am here to ask you why you have to do all this time. Ani ko na may hinanakit at tono. Zack, I trusted you. Pinagkatiwalaan kita ng sobra at bilang isang nakakatandang kaibigan. Ang dami mong ininakaw sa akin. Ang dami mong sinayang sa akin, Zack. Ha? Tapos ikaw pa ang galit? Ani ko na ako naman ang pinipigilan ni Blake. I just want to spill this anger all at once. Isahan na lang. Kasi kahit anong tago ko sa nararamdaman ko, ay sagad na talaga ako. Hindi lang ako na-betray. I was like stabbed in the back. Minahal kita, Alisa. Ikaw na lang yung mayroon ako. Anya na nagmamakaawa. Ikaw na lang yung taong nakakaintindi sa akin. Hindi ko kaya na pati ikaw mawala sa akin. God, my Zack, hindi mo ako minahal. At mas lalong hindi ka nag-iisa. Akala mo lang yun kasi binulag mo yung sarili mo. Now, Zack, paano mo mababayaran lahat ng kinuha mo sa akin? Pati ang batang ipinagbubuntis ko na walang kamuwang-muwang, idinamay mo. At hindi na maiwasan na mapahugulhol ako. Hindi ko na alam kung kaya ko pang ipagpatuloy itong pag-uusap namin. Akmang aalis na kami sapagkat mukhang wala naman kaming mapapala sa pag-uusap na ito. I know that you can't forgive me. I am not even hoping you can spare me, Alisa. Pero ihingi mo ako ng tawad kay Blaze. Nagmahal kasi ako ng mali na bulag. I am so sorry. Please go to St. Lucas Orphanage. Nandun ang anak nyo. Buhay siya.